Bawal ang hoarding at profiteering. Yan ang babala ng Energy Department ngayong nakaamba ang malakihang dagdag singil sa diesel at gasolina. Ang detalye sa agenda report ni Sheredy Sulit. Mariing ipinagbabawal ng Department of Energy ang umano'y profiteering at illegal na pag-iimbak ng fuel products. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, may mga naitalang kaso ang kanilang Cebu office na umano'y overcharged prices sa ilang produktong petrolyo. May iba pa raw na fuel retailers na tumatanggi ng ibenta ang kanilang mga produkto. Not only is it illegal, but it's inhumane and anti-Filipino. So we are very strong against this, and we have asked DILG with the PNP and the mayors na we all work together to make sure that this does not happen, and we will police all the gasoline stations because you cannot take advantage of the sufferings of the Filipino people. Kamakailan lang, ibinahagi ni Garin na amenable ang ilang oil players sa staggered price increases o paunti-unting pagtaas ng presyo ng langis. Lalo't inaasahan nga ang pagsirit ng presyo ng krudo dahil sa sigalot sa Middle East. I do understand that there's a commercial cost to this. Di-delay mo yung pag-charge ng kalahati or whatever. Pero maybe in times like this, maybe our oil companies can help the Filipino people. Batay sa 3 days of trading sa Mine of Platte, Singapore, posibleng tumaas ang presyo ng kerosene ng 28 pesos kada litro, diesel ng 15 pesos kada litro, at gasolina ng 7 pesos kada litro. Una nang iginiit ni Garin, may mas malubhang epekto sa oil reserves ang panic buying at hoarding. Sa picture na ito sa gas station sa Bulacan, kitang drum na ang pinapakargahan ng gasolina. Nagkaroon na rin ng bahagyang pila sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Wala na raw magagawa ang mga motorista kung sisipa ang presyo, kaya karamihan ay nagpapa-full tank na ngayon pa lang. Wala dire-diretso na pagsirit ng presyo ng crudo kasi gawa ng gera sa Middle East, kaya kailangan na mag-full tank. Wala, ganun talaga eh. May gera eh. Oo, wala tayong magagawa doon. Di naman natin gobyerno yun eh. Tipid-tipid na lang kung di naman kailangan, di wag na lang lumabas. Bigyan nyo ang mga kami na para man lang makatipid-tipid kami sa pagbayad ng na i-maintain yung gasolina na hindi tataas ng kahit na tumaas ng konti pero wag naman masyadong malaki. May mga naitalang kaso ng irregularities sa fuel supply at retail practices sa Luzon at Mindanao. Pinag-aaralan na raw ito ng Energy Department at tinitiyak ng ahensya na idudulog ito sa mga otoridad para sa angkop na aksyon. Para sa agenda, Sheredy Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.